Jesus at Biyernes ulit. Sana'y naging payapa at matiwasay ang inyong mga buhay nitong nakaraang linggo. Sana'y payapa at walang kagera-gera. Ako po si Lourdes Vera. Naman dyan. At ako naman po si Denise Tan. Alam nyo, hectic ang mga naging buhay natin sa social media this week. Pero ito lang ha, paalala lang po, huwag masyadong affected o kaya naman invested sa buhay ng iba. Dito lang kayo dapat ma-excite. Welcome to Afternoon Delight. Okay, Friday, December 6, the light of the day. Alam na natin. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Pero buti na lang meron tayong ulam na napakasarap. Nakakasaya, nakakahappy, lechon kawali, and chop suey. At ang dahilan, gusto lang naming sumaya. Oo. Tingnan mo, naumpisahan na nga namin, no? May bawas na. Oh. The pursuit of happiness begins with lechon kawali and chop suey. Ito yung ulam na sinisigurado mo na walang masasayang na kanin. Tama ba, Denise Tan? Happy nga ako nakapag-intro na tayo kasi sumingit ako ng subo eh, nagmadali tuloy akong huyay. Oo, smile ka kaya. Smile. Ito ba, tuwing kailan ka nag-uulam ng lechon kawali? May masarap na lechon kawalian malapit sa UST na alala ko. Saan doon? Sa may side ng Pinaval, sa may Eloisa. Chades ang pangalan niya. Chades. Saan yung side niya? Likod-likod pa ng Pinoval. Hello po sa mga taga-Pinoval at sa lahat po ng mga taga-Chades. Masarap yung tapsilog na dyan. Opo. Din ba yung malapit na sa kanto papuntang Espanya? Yan ang Lech Silog. Mas papunta siya doon sa Central Market. Ay, okay. Yung kinakainan ko before is papunta sa side ng ng Espanya. Yes. Sa may Eloisa nga. Hindi ko na maalala. Pero nakakapagod tong week na to. No? Parang ang daming nangyari. Ang dami-daming ganap. Oo. Kung kailan mo in-expect na ito, payapa na tayo. Correct. Kung hindi naman gulo sa politika, gulo ng buhay ng iba. Ba't ba tayo nakikialam? Oo, ay syempre, yan nga ang mga nakikita natin on social media. At syempre, hindi maiwasan ang pag-scroll at ang pagpasok. Nahulog tayong lahat sa rabbit hole. Ito, pinakamainit na pinag-uusapan at this hour, of course, actress Maris Racal speaks up. And we're seeing that story on the Philippine Star via Filipino Star. Anong oras ba nilabas ito, Tito Denise, itong video na ito? Hindi ko, So ito parang from her point of view. Ito yung explanation niya. Oo. So, syempre may backlash no, sa isyong ito. Bugbog sa bashing daw itong si Maris. She also just lost a beauty product endorsement. Not to mention, natanggal sila sa poster ng pelikula nila na co-starring, isa sila sa mga artista doon sa pelikulang kasali sa MMFF. Oo, ang pahayag ni Maris sa kanyang statement kanina, every time she goes out, she feels like a naked woman walking. Dahil syempre nga talagang tinitignan siya at pinag-uusapan siya. Maris Racal and Anthony Jennings dominated Google search trends in the Philippines on December 4, 2024. Intindi, no? Okay, related naman dito, ang aktor na si John Arcilla. Nagsalita rin, oo. Oo, nag-post din siya ng kanyang kuro-kuro, ng kanyang opinion. Ang insight niya, yung una-una niyang tinanong ay, bakit parang bigla siyang nahiya para sa sarili niya? Parang bakit ba ako interesado dito? Theoretically, pribadong issue ito ng ibang tao. Right. Nagkataon na sinambulat lang, pero bakit siya kumbaga bakit siya nahigop doon sa usapin? Sayang ayaw niya manghusga habang hindi niya nababasa pa ang lahat at nagsimula pa lang makaramdam ng hiya sa sarili ko. Ba't ba ako nagbabasa ng isang private na convo? Sabihin na, OA. Oo. Hindi, sabi lang na, hindi na ata daw kasama yon. Ito lang ang sabi niya, ito lang ang hindi ko maintindihan, bakit hindi binura? May mali eh, anong pakay? Parang may plano, parang may hindi magandang balak. Oo, kumbaga bakit hindi binura agad yung isang bagay na dapat tinatago mo talaga. At may kasama pa doon sa convo na burahin na natin to, di ba? Parang may mutual agreement na burahin. Pero hindi binura, kaya nakunan pa. Ayun na nga. Unless, ang pinupunto ni Mr. Arcilla ay sinasadya ba itong makita niya ng girlfriend niya? Ito nga, yung sabi niya, lahat naman tayo dumaan sa pagkabinata, pero hindi ko makuha na habang may tinotorture kang girlfriend dahil binigyan mo naman ng access sa cellphone mo. Sa isang banda, may ine-expose ka.
Ayan, nasabi niya, nararamdaman ko ng, teka, hanapin natin. Yung hiya, para sa Oo, sarili yung niya. hiya. Tapos sabi niya, sana mali ako, pero kung tama ako, may kabastusan yung motibo. Ibang klaseng mag-trip. May hindi rin isinaalang-alang yung third party. Bad trip din yun. Pero tingin ko lang, may isang kolokoy na nagtitake advantage ng lahat with confidence and a disguise of being cool. Sino kaya yung kolokoy na binabanggit niya? Actually, ang dami nagsasalita din ng mga netizens, na nagsalita daw yung ex-girlfriend, nagsalita si Maris, bakit yung lalaki ay hindi raw nagbibigay ng statement at ba't hindi daw nagsasalita? Yun nga, yung mga kalungkot dito, yung makakancel yung isang bahagi lamang. Samantalang isa, dahil lamang yung Pinoy macho culture, punto de vista nun ay parang may thumbs up pa siguro dyan. Sa ibang bansa, kanselado na agad lang. Oo. Ayun na nga, no. Ang hirap din, no? Kasi gusto natin intindihin, syempre, yung mga pinaghuhugutan kahit na yung paglabas nung anong tawag dito, yung ex-girlfriend, naglabas na siya ng kanyang saloobin. We're not saying na tama o mali yung kanyang ginawa, pero sinusubukan natin intindihin yung emosyon siguro na kanyang pinagdadaanan. At yan nga, lumabas na rin si Maris with her statement. Natural ito. Very emotional ang lahat ng mga parties involved. At mamaya makakausap natin, of course, yung idol natin, na the brains behind, one of the brains behind the Think Ka Muna campaign. At hindi lang disinformation, kundi yung paano ba kontrolin, o paano ba, kumbaga, suriin ang mga bagay-bagay na bago mo i-post habang emotional ka pa. Diba? Kung paano ba kukontrahin yung urge na ganyan. Kung kailangan mo talaga mag-post, ano ba yung pwede mong gawin? Diba? Mamaya pag-usapan. Sabi nga nila, dapat daw hindi ka nagdedesisyon talaga pag ikaw ay galit o kaya may yung heightened ang iyong emotion. So whether that be making a decision to post something or not, bigyan mo muna ng konting oras. Oo. May kasabihan sa definition ng poetry, no? Si William Wordsworth, isang English poet, sabi niya, poetry is emotion recollected in tranquility. So, kumbaga, para maunawaan mong lahat, step back ka muna, antay mo muna, pababain mo muna yung emosyonalidad mo, tsaka ka magsulat. Parang ganon. So, ganun din sa buhay. You never make life-changing decisions. Correct. When you are, kahit happy ka, kung galit ka, huwag ka gagawa ng life-changing Basta mataas ang emotions. iyong emosyon, regardless of what that is. Kasi baka, you might end up deciding on something na mahirap mo nang mabawi. And only based on that certain emotion. Alam naman natin ang emosyon, no? It's not ano lang yan face lang yan Correct. Diba? Kahit sobrang saya mo, bababa at bababa yan. Tama ka dyan, Tito Denise. Kaya, ang isa sa mga pinaka-ultimate na irony at paradox ng buhay, sabi ng mga Greek philosophers ay, the idea of marriage, no? Sabi ni Albert Camus, marriage is an institution and only insane people belong to institutions. Pero sabi naman sa Grego, sabi niya, yung irony sa marriage is that you are binding two people for the rest of Their eternity based on an emotion, which is love. And alam natin lahat ng emotions ay panandalian lamang. So, masarap ang lechon kawali. Okay, masarap ang lechon kawali, pero mas masarap ang ating usapan dito dahil madami pa tayong stories. Iwanan muna natin ang isyong ito, And moving on to something light, literal na light. Pantone color of 2025 is Mocha Mousse. Yan ang kulay ng Mocha Mousse. Ikaw ba yan? Ano ba ang Pantone, Tita Denise? Yan ba yung shampoo? Yan brand ng shampoo ba yan? Pantone? Ay, nako, pwede, no? Baka ma-commercial ako ganun. Pantone. Kulay Mocha Mousse yung shampoo. I only use Pantone. Isang kumpanya ang Pantone sa mga graphic designers yan nung araw, part siya ng Adobe Photoshop, like Pantone. Ito ay isang kumpanya, private company siya, na siya yung sa-standardize ng mga kulay. At ang mga kulay na yan, akala natin ilang kulay lang ang meron, di ba? Pero kung Pantone ang tatanungin, kunyari kung blue, iba, napakarami. 1,000,001 ang shades ng blue na meron. Yung brown na yan,
matatapos na yung buhay natin sa mundo to, hindi natin mauubos lahat ng possibilities of the shades of brown. So, sa pagkakataong ito, ang sukatan kasi ng Pantone ay kung ano ba yung, let's say, as opposed to words of the year na descriptive, which is descriptive of the year that was, sila mas hopeful at mas anticipatory yung pagpili nila ng kulay. So ano ba yung magpaparelax sa atin? Let's say, stressful year ba ang gusto mo? May pinipili silang mga kulay. Okay. At yung mocha mousse is something daw that is comforting kasi parang meron siyang ano ng earth at wood. Diba? At yung idea na organic ang lahat, na hindi cold, na parang bakal. Tsaka medyo neutral siya ha. Kasi Yes. alam natin with colors, there's also the warm tones, the cool tones. Ito parang medyo mas nasa neutral side. At least sa tingin ko ha, parang medyo nasa neutral side siya. Ano ba last year? Naalala mo last year kung ano yung Di ba color yung nila? parang peach? Peach fuzz. Parang gano'n yata. Parang ganon. Oo. Ang Pantone din kasi tumutulong ito sa mga brands. No, let's say kung paano makakaapekto, let's say yung psychology ng kulay sa sales ng iyong produkto or yung rapport with the customers, yung dating nito, effect, etc., inaaral lahat ng Pantone yan. Pero maganda sa Pantone kasi isa sa mga gusto ko dyan, sa creative writing, Tito Denise, meron kaming exercise. Ano? Pinapa-imbento ko, let's say, yung mga estudyante ng mga kulay. Okay. So, ang idea is you try to join, let's say, a color with a particular noun. Ano yung mga example? To cite a really bad example, let's say, menstrual red Okay. or menstruation red. Ako, ang hirap pa din nun. Mga ganyan. Case to case pa din yun. Mag-imbento ka nga ng kulay mo, Okay. kunyari. Kung kayo ay nagpupunta sa mga Ace Hardware, mga ganyan, ganyan ang pangalan ng mga kulay ng mga pintura natin. Halimbawa, sky blue, of course, ice green, mga ganyan. Ganito yung mga kulay ng Pantone for the past several years. Merong very descriptive word along with the color. Parang coral, may coral brown din yata. May coral brown? Parang dati. Interesting. Oo. Okay. So, halimbawa, Denise red, mga ganyan, di ba? Or lechon kawali brown, pwede rin mga ganyan. O, tignan natin if that color will take off. Kasi sa creative, yung idea niya is gumagawa siya ng kulay sa loob ng iyong imahinasyon. Parang ganun. Yes. Sige, tignan natin how people will sport that come 2025. Pero ito, storya natin again on CNN.com. The most mispronounced words of 2024 in the US and United Kingdom. Ito ang ilan sa nilista ng language learning platform Babbel. US Vice President Kamala Harris is Kamala. Ano ba? Kamala. Yan yung tama. Kamala. Kasi Kamala yung iba. Kamala. Okay. Si Trump ko, hindi ma-pronounce yung maayos yun. Okay. The next one is Irish actor Barry Keoghan. Tama? G. With a clear G. Okay. Paano ba ito pinapronounce ng mga tao? Keoghan. Baka Keoghan, no? Keoghan siguro nila pinapronounce. Ano yung pelikula niyang sikat last year? Keoghan. Pero feeling ko, pinapronounce ng mga tao na Keoghan. Keoghan. Kasi Ano yung sinasabi mo? Irish. Yung pelikula niyang sumikat last year, Ay, hindi ko alam. starts with the letter B. Ano ba? Ngayon ako sa mga pangalan. Bread something. Okay. Sa Amazon Prime, ganda-ganda ng pelikulang yun. sige. Nakita yung kanyang Keoghan doon. Sa last part. Ito naman yung fast fashion firm na Shein is actually just pronounced as Shein, not Sheen. Oo. Or Parang Shine. Shein. Akala ko noon na Shine eh. Diba? Germanic, pronunciation? Shine. Okay. Pero Shein talaga ito. Naka-order ka na ba dyan? Magaganda raw yung items. Mura pa. Oo. Kung nakatry na ako, tapos kung gusto mo yung mga basic lang, na madaling ulitin, pwede. Oo. But of course, Hindi naman yung napupunit sa isang suotan lamang. hindi naman. Pero makikita mo rin syempre yung difference with other stores na kanyari yung bibisitahin mo in person na medyo mas may presyo. Kita mo yung sa kapal pa lang ng tela. Although not bad. And if you're somebody who really wants options, madami ka talagang makikita dun sa Shein. Basta
The idea is you get what you pay for. Oo, ganun na lang. Pero bago tayo magpatuloy, batiin natin kaibigan ko si Raja Laya Hi. from Burbank, California. Nagpaparamdam ilang araw na hindi natin nababati. Hi, hello. Thank you for Hello, watching. Raja. At ang apo niya, magkasama pala sila. All right. Okay, ito pa. Music star Chapel Roan. Ano ba dapat? Hindi, baka Chapel Chapel. Roan, ganon. Hindi ko alam eh. Paano, Ron, how are Ron. they pronouncing? Ron. Ah. Parang Ron. Oo, tapos si US actress Zendaya. Oo, yung iba- Zendaya. Ano? yung iba kasi Zendaya. Zendaya. Oo. Wala na kayong pakialam kung paano Tapos kayo po-pronounce. ito lagi to, common to, yung espresso, the coffee. Oo, madalas kasi espresso yung tinatawag ng mga tao. Mabilisan. Oo, ganun. Tama rin Espresso. naman, mabilis din naman gumawa ng espresso. Kung Tama. yung ano lang, the shot lang. Marami tayong mga senador, na espresso. Mga nakulong dati. Okay. Ex-convict. Espresso. Get it? Get it? Raja Laya. Kung Get it? gets nyo, comment na lang. Okay, dumako naman tayo sa mundo ng showbiz. The trailer for the MMFF entry, The Kingdom, is creating buzz online. That and more stories from News 5 correspondent MJ Marfori. Nananatiling at large si Rufa May Quinto matapos bigong makapaglagak ng 1.7 million pesos na piyansa sa Pasay Regional Trial Court Branch 11. Bukod kasi kay Neri Naig Miranda, kasama ang komedyante at 7 operator ng Dermacare Beyond Skincare Solution sa warrant of arrest ng korte dahil sa kasong 14 counts ng paglabag sa Securities and Regulation Code. Una nang nakalaya si Neri matapos magpiyansa noong Martes. Sa January 9, diringgin ang arraignment at pre-trial sa motion to quash ni Neri. Base sa reklamo ng 39 na biktima ng Dermacare, kasama umano si Neri at Rufa May sa mga nanghikayat ng investors. Pero hindi tinanggap ng prosecutor ang reklamong syndicated estafa kay Rufa May dahil sa kakulangan ng ebidensya. Swerte mo nga magiging tatay ko. Ako solo flight pa din. Wala akong nanay, wala akong tatay. Wala akong Matinding aktingan, emosyon at aksyon. Yan daw ang aabangan sa action genre sa MMFF entry na Topak. Iikot ang kwento sa karakter ni Arjo Atayde na dating sundalong may pinagdaanan sa usaping mental dahil sa kanyang tungkulin. It is really catering again to the awareness of PTSD, and not just PTSD but mental health in general. Dahil sa matitinding fight scenes, may ilang pagkakataong naaaksidente ang cast. Every time you really do action, you really have to expect bruises, you expect wounds, kasi part talaga siya, and it's really part, masakit, pero it's part of the fun, it's part of everything. Si Julia Montes nga, natusok ng pako sa tuhod sa eksena. Pero, deadman na raw yan. Ikinwento rin niya ang naging reaksyon ni Coco Martin sa pagsabak niya sa action era. Siyempre proud siya kasi siyempre siya naman talaga din yung isa sa nagturo sa akin kung paano. Hindi naman gumalaw lang parang kung paano yung safety. Matapos umikot sa iba't ibang international film festival, masaya ang produksyon lalo't isa ang topak sa mga entry sa 50th Metro Manila Film Festival. Kasama rin ang The Kingdom ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Ngayon pa nga lang, good feedback na ang tinatanggap ng trailer ng pelikula. Ilang netizen na excited sa magiging kwento tungkol sa uncolonized Philippines. Nakakaintriga rin daw na in his drama era na si Bossing Vic. Showing na ang The Kingdom at iba pang MMFF entry sa December 25. Von Belinario, nagbabalita para sa 1PH. Okay, binabati natin ang lahat ng may topak, lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Unahin natin, of course, yung mga laging present, Alex Fuentes, Of Val course. Domingo. Elmo Cardenas, sabi niya, hello, Sir Lord, Ma'am Denise, yummy ang lechong kawali. Yes. Raja Laya, may lechon kawali ba dyan sa Burbank? Si Lawrence Villanueva, happy Friday and God bless us always, Sir Lord. And Tita Denise from Victoria City. Dito Mike Policarpio, hello po. Oy, si Hanka, ayan, sabi niya, lechong kawali din ang lunch ko. Happy Friday. Tandem tayo. Cheers tayo ng lechong kawali. Naki-videohan mo ngayon na. Cheers. Labo. Okay, moving on.
Okay pa? Okay, sige, moving on. Kahit maraming ganap, it's still the holiday season and let's see some merry stories right now. Okay. 19 days ago until Christmas, Malabon has lit up its giant Christmas tree and parol to kick off the holiday season. Special guest pa nga nila, ang napakahirap na imbitahan at nag-iisang Jose Marichan. Itong report ng News Hard correspondent Faith Del Mundo. Sa ilaw at musika, Paskong Pasko na ang vibe sa Tunsuya People's Park, Malabon. Inilawan na ang 40-foot Christmas tree at giant parol na sumisimbolo sa 21 barangay sa Malabon. Kada year po kasi may kami dito ng parang city lights kami. Kada city lights po sobrang saya po sa feeling kasi ramdam na ramdam po talaga natin yung Pasko. Siyempre sobrang saya namin kasi ngayon lang po namin talaga naranasan dito sa Malabon. Christmas Carols Bacamo. May live performance lang naman mula sa King of Filipino Christmas Songs na si Jose Marichan. Kinanta niya ang mga sikat na Christmas songs tulad ng Perfect Christmas. I can think of a better Christmas than my wish coming true. At Christmas in Our Hearts. Girls and boys setting lanterns on the streets. I remember the child. Kaya ang mga taga Malabon hindi napigilang makijam. Mayroon ding barangay Christmas decorating contest, pero ang twist, gawa dapat sa recycled materials ang mga palamuti. May premyo na 40 hanggang 100,000 pesos. Hindi rin mawawala ang bonggang fireworks display. At may mga paraffle pa sa mga dumalo. Maaaring bisitahin ang iba't ibang barangay dito sa Malabon at makita ang bayanihan Christmas spirit. At syempre, hindi naman magpapahuli kay Jose Marichan ng Caroling Divas ng General Santos City. Mobile Journal Marymon Reyes has the story. Tuwing magpapasko, hindi lang mga dekorasyon ang nagbibigay buhay dito. Dahil ano ba naman ang holiday season kung walang nangangaroling? Nasa shining top na dapit sa kahimayan. Pangmalakasang vocals, harmony, at performance. Yan ang hatid ng Becky Duo na ito mula sa Gensan na mas kinikilala bilang The Caroling Divas. Kwento ni Diva Johoy, bukod sa kanyang private salon, nagtatrabaho siya bilang waiter sa isang resto videokehan. Dito niya nakilala si Diva Ariking Game na nooy nagtatrabaho rin. Taong 2022, nakita nilang bukod sa videokehan, The World is their stage at ang Burmans ang kanilang tour. Dito nabuo ang Caroling Divas at sa pangangaroling nila, umaabot sa 700 piso each ang napapamaskuhang kita nila. Sabi ko mangangaroling tayo kasi wala tayong income dito sa loob ng videokehan, mahina. Wala pong rehearsal, madam. On the spot po. Pag bumigay ako sa kanta, nagsusunuran ako yung boses. Depende saan po sila papasok na. 2 taon nang nangangaroling ang Divas mula September hanggang December. Pero for this year, 3 na sila. Opisyal nang bahagi ang ikatlong miyembro na si Anselsa, na kaibigat dating kasakasama na nina Johoy sa mga singing gigs. Kaya ang dating duo, trio na ngayon at sunod-sunod na ang kanilang mga imbitasyon para mag-perform sa entablado. Syempre, hindi natin sinayang ang pagkakataon. Nagpasample tayo. Long time ago on Bethlehem, to the holy Bible signing, show high, tell the world the Lord is come. Sa ganitong paraan daw, hindi lang daw sila nakakakuha ng dagdag kita, naipapamalas din nila ang kanilang talento sa pag-awit at nakapagbibigay ngiti sa maraming tao, lalo na ngayong Kapaskuhan. Ika pa nga nila, kung chivalry is dead, Christmas caroling will always be alive. Every Burmans mabubuhay ang kultura ng pangangaroling kasi duman namin na ang nangangaroling. Buhay pa rin para sa amin. Buhay talaga. Dahil binuhay ng Caroling Divas. Ang gulang ng go, ma'am.
Force ng force ba? Kahit matanda, bata, matanda, walang pinipili sa caroling. Ang importante, mapasaya po natin ang mga tao. Isang beses lang sa isang taon dumarating ang Pasko, kaya dapat raw na ine-enjoy ito, pati ang mga tradisyong kasama nito. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Push mo yan, te. Push lang, push. Push. Yung isa sikreto sa harmony kasi na dapat pantay na marinig kayo para makuha mo yung kulay. Pero meron kasi mga devices minsan, let's say certain phones, yung isang tunog lang ang nakukuha niya at nakaka-cancel out niya yung katabi. So, paano dapat yun record? Siguro, mas malayo pa. Mas malayo pa siguro. Maligayang Pasko! Okay. Yan ang mahirap lagyan ng harmony. Yung Jiggle sa pala. Meron na. May hinahanda akong ganyang kanta. Ay, just... Lahat Okay. ng Dota ay mga tawa lamang ni Dinistan. Okay, hindi pa tapos ang ating Christmas story. Samahan po ang buong MVP group sa merriest celebration ngayong taon. Sabay-sabay nating panoorin ng merry ang vibes ng Pasko, the MVP Group Christmas Party. This is a two-part Christmas special directed by Mr. Johnny Manahan. Ngayong December 15 at 22 na po yan na 5:30 p.m. sa TV5, Sari Sari, Buko, 1PH with same-day catch-up sa RPTV. Kaya tara na, gawin nating merry ang vibes ng Pasko. Also, the merry ang vibes ng Pasko theme is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and Meta and Instagram Reels Music. Yan ang pampag-good vibes ngayong Pasko. Pero dapat sundan niya ng iyong version ng Jingle Bells. Time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo habang naglilitsyon kawali si Dinistan. Magbabalik ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po, si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. The ouster complaints against the Vice President Sara Duterte are yet to be sent to the Speaker's office for endorsement. Why the delay, you may ask? It turns out that the lower chamber is still waiting for a third impeachment complaint to be filed. And News 5 correspondent Marian Enriquez reports. Amid moves to oust Vice President Sara Duterte by way of impeachment, lawmakers tasked to start a ball rolling on the process were in Malacanang. On Wednesday, leaders and members of the House of Representatives met with President Bongbong Marcos for a so-called fellowship. The guest list included more than 200 representatives led by Speaker Martin Romualdez. The gathering was off limits to the media, and most attendees are not saying much about what was talked about. Only that the event was a show of support to the president. The few who did speak up about the dinner said there was no mention of Duterte. Hindi nga po napag-usapan yung politika eh. For those questioning the timing of the Palace Fellowship, the Presidential Communications Office was quick on the draw. The event was scheduled way before the two impeachment complaints were filed against the Vice President this week. At the moment, the complaints are yet to move. House Secretary General Reginald Velasco says these documents will only be transmitted to the office of the Speaker next week. That's because they are still waiting for a third impeachment complaint. When asked if it's the majority bloc that will initiate this, the SecGen could only say this much. I cannot reveal kasi meron kaming agreement na it will remain confidential until they actually endorse or file the complaint.
The House's last session day before the Christmas break is on December 18. The impeachment complaints should be endorsed to the Justice Committee way before that, since the lower chamber still has other matters on its agenda, like the 2025 budget. To fast-track the whole process, the Makabayan bloc is now trying to sign up over 100 congressmen and get their commitment to pass a resolution instead to move the impeachment forward. This way, discussions at the committee level can be skipped altogether. Despite President Marcos's belief that impeaching VP Sara Duterte is a waste of time, the spokesperson for complainants of the first impeachment is adamant. Former Senator Laila De Lima says PBBM is wrong and a second complaint for Duterte's ouster will prove that. She also called Marcos's response irresponsible and criticized him for giving Sara a pass on her unprecedented behavior. And while an impeachment complaint is yet to reach the upper chamber, Senate President Cheese Escudero says they are ready to take it up. Hindi mahalaga kung gusto namin ito o hindi. Trabaho ito na inata sa amin ng saligang batas. Gaano kahirap ang trabaho, bahagi na ng pagiging tao siguro yan. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. Now, Vice President Sara Duterte will host a party for the media on December 11. That is, of course, the same day that she's supposed to turn up at the NBI to explain her alleged threats against President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta, and Speaker Martin Romualdez. NBI Director Jaime Santiago said the probe would continue whether or not Duterte appears. The OVP event for the media starts at 11 a.m. in Mandaluyong City. All right, moving on to another story. Climate change has certainly shown its ugly face here at home. The last was 6 consecutive cyclones to hit Luzon in as many weeks. And that is why the United Nations is working to get enough funds to help those who are reeling from calamities. Here's the report. This is what climate injustice looks like, says the UN. For a country that has very little blame to take for global warming, the Philippines is still the most disaster-prone place in the world. You don't see the scars that are sort of hidden behind when those waters, go away. And so that recovery period for the most vulnerable households when these events happen just simply takes longer and greater support is needed. Climate funding has also been a challenge. This year's UN Climate Change Conference ended with a $300 billion annual financing deal. Developing nations, however, are slamming their wealthier counterparts for what they call a paltry sum. But UN Philippines guarantees this bitterly negotiated deal will have nothing to do with their course of action. The challenge isn't, how much governments commit at COP to certain decisions, ways forward, solutions. Important to flag is that what we're seeing with climate change is increasing severity and increasing frequency of events. UN Philippines has achieved more than half of its target fund, $42 million or some 2.5 billion pesos for the 8 worst-hit provinces in Luzon. The money will help residents get alternate livelihoods, clean water, housing materials, and educational aid, among others. UN Philippines is closely working with local governments and national agencies. It's also reaching out to the grassroots to train residents to prepare for incoming storms so that calamities won't end up as disasters. We have the scientific knowledge, we have experts that are good in crops, especially rice. We should be able to find a way to utilize our capacities to develop an agriculture sector that's climate resilient. Resilience building is a development investment. It means that it's when you make the most of the existing resources and institutions to support long-term responses to that. And in this long-term response, of course, is the prevention and... The timing could have never been better for the country as it hosts the Loss and Damage Fund Board. The UN says this is our chance to show stakeholders everywhere that climate change is real and that we need to set our priorities straight for a sustainable future. For News 5, I'm Brian Basa, and we are One News. At this point, we bring you a quick rundown of more stories on One News.
The truck driver who plowed through vehicles on the northbound lane of the Katipunan flyover has surrendered to police. Authorities said the truck supposedly lost control of its brakes, causing it to plow through other vehicles. The incident resulted in 4 deaths and 25 injuries. The unemployment rate has increased to 3.9% in October. That's from 3.7% the month prior. The latest figure translates to 1.97 million unemployed Filipinos. And workers in the Cordillera and Mimaropa will receive a salary hike just in time for Christmas. Domestic workers will receive an additional wage of up to 1,600 pesos to their monthly pay. Meantime, a wage of workers in other sectors will be raised by up to 470 pesos per day. Okay. Bukod sa mga screenshots at kung ano pang mga gawain, talamak ang mga scams. Ngayon, lalo na holiday season, paano tayo makakaiwas dyan? Makakaiwas saan kaya? Sa mga love scams? Or parehas kung gustong iwasan. love in general lamang at ang kabiguan yan. Kasama po natin ngayon, mga kapatid, ang ating tatanungin, ang idol natin, ang Media Quest Corporate Communication Consultant. Think ka muna, sabi niya, Ginoong Mon Isiberto. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much again, Lord, for having me in this show. Kasama ba tayo dun sa 1.6 na increase ng sahod? Ay. Yung kanina. At this stage, it's a rumor. Fake news. Hindi naman fake. Kailangan i-verify. I-verify? Yes. Okay. Ano ba, bago tayo pumunta doon sa mga bugso ng damdamin na pinupost sa social media, ano bang may idea ba kayo, mga common scams ngayong Kapaskuhan? Well, alam mo, seasonal ito, no? Na dumadami-dami yung scams tuwing holiday season. Tapos mayroong mga nagsasabi dahil yung renade yung mga pogo daw, dumami din yung mga scam. Anyway, pero totoo yan. Basta holiday season, siyempre, yung mga tao bumibili ng mga regalo, no? May pera dahil may mga bonus, etc., etc. Yung mga scammer, hindi holiday para sa kanila. Oo. Full-time, 24-hour nagtatrabaho yan. Para maloko kayo at manakawan ka ng pera. Sipag nila? Ay, ganun talaga. Siyempre, malakas ang insentibo eh. Pero siguro, mga kapatid, kailangan maintindihan natin. Kasi madalas ang inisip lang natin sa mga scams sa panahon na ito, yung mga money scams. Yung sabihin yung, halimbawa, nagsishopping ka, tapos makakita ka sa online na napakagandang alok, ng baba-baba ng presyo. Yun. Tapos magbabayad ka, tapos walang mangyayari. Walang madi-deliver. Yun ang madalas na iisip ng tao. Pero hindi lang pera ang kinukuha o ninanakaw. Ano rin po? Ang isa pang ang kinukuha nila ay your personal information. Okay. Kasi pag nakuha nila yung personal information yun, parang susi yun, na magagamit nila later on. Nako, pag alam nila yung birthday mo. Birthday, anong tawag nito? Lalo na kung nakatanggap ka ng isang phishing message na pinaklik ka sa link kasi kailangan mo daw i-update yung account mo. Yun ang madalas yan, kasi isang network company. Meron pa sinasabi, for improved cybersecurity, we are refreshing our database, etc. Please click the link and fill out the form so that we can update your personal information. Sounds legit, di ba? Oo. Lalo na yung iba gumagamit sila ng mga accounts na minsan mahirap na malaman kung totoo hindi. So, pero ako, golden simple rule. Do not click on any link. Tapos kung meron ka talaga natanggap na message, or ako naranasan ko na rin to. May tumawag sa akin. Ikaw, natawagan ka na ba? Naka-auto-block ako, Sir Mon. Yabang. Hindi ko kilala. Ayun, yan. Tama yan. Tama yung kasi magte-text naman kung may importante talaga. Hindi ko importante. Ako ang tatawag sa kanya. Or email or some other means of communication. Pero sinasabi na ng lahat ng mga bangko, lahat ng mga financial institutions, we will never send you, makinig po tayo mga kapatid, hindi sila po magpapadala ng message sa iyo na may link. Tama. Na may link. So, they stopped long time ago. No? So, pag may link, magduda na kayo. Wala na. Dapat. Ganun ka na dapat. Kahit sabihin mo, it sounds important.
Kasi kung puputulan ka lang naman yan, di ba? Kung kailangan talaga. Pero ibig sabihin, pero ano po yung may mga legit ka man kasi nagsasabi na parang may offer kami, may tatawag sa'yo, ito yung number niya, ito yung pangalan niya. Okay lang ho ba yun? Okay. No, sa akin, simple pa rin. Pag may tumawag sa'yo, kailangan mag-ingat kayo on 2 levels. The first level is yung simple scam level. Mag-aalok sa'yo ng isang bagay. It can be an investment. It can be a gift. No? Tapos, kadalasan, napakaganda yung offer. Okay. Pag napakaganda yung offer, if it's too good to be true, ay magduda ka na. Pangalawa, yan ang unang level. There's a second level. Lalo na sa phone call. Alam mo, pwede nilang i-record ang boses mo. With the AI technology. Yes. Pero Sir Mon, bakit matatakot dyan? Hindi naman ako may hawak ng nuclear code. So, ano ngayon kung makuha nila yung boses ko? Ay, hindi mo na alam ko kasi kung anong gagawin nila. Kasi hindi naintindihan ng maraming kababayan natin na pag nahuli na nila yung boses mo, nakakuha sila ng recording, they can literally use your voice to say anything they want. Yung tawa mo pala, delikado yan. Nire-record na nila yan at yung mga syllables yun, kinuputol nila. Correct. At pwedeng gamitin yon to perpetrate other crimes. Yes, of course. Grabe sir, yung panggaya pala ngayon yung ginagamit nila yung 2G is a device sa kasing liit lang halos ng icebox na mini. At pwede silang pumeso kahit sa ang bahagi ng kali at kung saan sila mapweso, yari ka. Ang kwento-kwento dyan, nasa loob yan ng mga van. Kasi ang kagandahan yan, pwede silang lumipat-lipat. So, paparking muna sila sa isang lugar. Tapos, huhulihin nila kung ano-anong pwede nilang mahuling message or call or whatever. Kasi, hindi malalaman ng cellphone kung totoo o hindi yung cell site na yun. Pero naalala mo, nung huling eleksyon na national, Sermon, may isang kandidato. Ginamit yung NDRRMC alert. Kala mo kung anong lindol lang nangyari. Nagpapaboto lang pala bilang presidente. Alam mo kasi, unfortunately, there was a time, I don't know if it's still the situation now, na maraming mga LGUs nakakapag-import ng equipment. Yes. Nabibili pa nga raw, sir, sa mga online shopping platforms. Dapat, according to the regulation, sige, halimbawa, LGU ka, nag-import ka ng ganito, kailangan i-register mo yan sa NTC. Pero unfortunately, may mga kaso na hindi nangyayari yun. In theory, kailangan niya ng LGUs kasi sila mismo yung lokal na kailangan magpa-alerto. Doon ang gamit yan. Yun ang yun ang justification nga. Pero kung ganun, sabihin na natin totoo yun, sa paglagay ko, dapat pa rin sila sumunod dun sa regulasyon na if you import that equipment, bumili ka ng ganong klaseng equipment, dapat i-register. Kasi otherwise, unregistered equipment yan. Parang... mahirap i-regulate. Well, that's true. Kasi nakita mo na gano'ng kaliit lang yung equipment. So madali siyang at saka hindi na ganun kamahal. So lahat talaga may access, no, Sir Mon? Well, people who know their way around, yes, they can. Okay, pero again, the risk of the scams is not just about yung kaliwaan na scam. May makukuha sa inyo after agreeing, but also getting your personal information. Pero dahil nandyan tayo sa usapan na yan, Sir Mon, we'd have to ask you kasi matunog na nating tumawid. Kailangan natin tumawid. Kailangan natin isingit, Sir Mon. Yung data privacy na pinag-uusapan. Okay. Sige, ikaw, ang pinupunto mo dito, ako mamaya, yung tatanong ko yung, magpo-post ka na emotional ka pa. Oo. Hindi kasi di ba parang may sinasabi sila na yung data privacy na pwede daw makasuhan si ganito, si ganyan, dahil naman nag-post. Ano po ba yung common na risk? Sources of infidelity? Ano po ba yung common risk to our personal data these days also? Well, okay. Step back muna. Anong ibig sabihin ng data privacy? Ibig sabihin, yung impormasyon mo, halimbawa, communication nyo, at your personal information is being protected by this law. Ibig sabihin, hindi na pwede na yung simple, makikita mo yung isang impormasyon ng isang tao na pwede mo lang gamitin, hindi na pwede yun. Kasi nga, if it is a private communication, let's say between person A, person B, person C,
na wala siyang kinalaman dyan sa usapan na yan, hindi niya basta-bastang pwedeng kopyahin, kunan ng retrato, o pumasok doon sa conversation na yun through some other technical means. Kasi that's supposed to be a private communication between the parties. Madaling hindi maisip yun kasi dati-rati wala namang ganun restriction Pero ngayon, dahil sa kumalat ng internet, kumalat yung mga digital communications, nagkaroon na ng batas. Kasi ang dami-dami ng impormasyon na nasa network, na nasa internet. No? Marami dyan sa impormasyon na yan ay personal information. Kung hindi gumawa ng batas para protektahin yun, isipin mo kung gaano kalaking problema ang mangyayari dyan. So, yun po ang context niya. Pero imagine mo, Sermon, dati, no? Meron tayong tinatawag na baka hindi na inabot ni Tita Denise. Ang ano? My God, yung phone directory. Inabot ko Nakalista naman yung yun. phone number at nakalista pa yung address mo. Correct. Yes. Accessible to anyone. That's right. Wala tayong kaproblema. Wala naman dumating sa bahay namin at hinanap si Mr. De Vera at sinapak siya sa mukha. Diba? Pero ngayon, ano? Kahit birthday mo lang, yari. Hindi ako abogado, so I don't know the legal context of that phone directory business, no? Maaring that is part of your agreement as being a subscriber, that your number will be part of a phone directory. Okay. It's really a question of what does the law say. Yes, oo. So kailangan alamin natin kung ano bang sinasabi ng batas. Or I'd like to think na fancy lang to, no? Refleksyon siya ng isang lipunan na nagbago na may lipunan ka dati na kahit alam mo kung saan nakatira isang tao, ibang scam naman muna gagawin. Walang kinalaman sa kanyang person. Matindi. Hindi, tanongin natin kay Sermon, yung sinasabi mo. Kasi di ba, the Think Ka Muna Pilipinas campaign, of course, isa sa mga steps is always taking time to breathe, to step back. Paano kung gusto ko maghiganti talaga? Mataas ang emosyon, Sermon. Kunyari, nahuli ko si Denise. Hindi, ganito na lang. I will not mention names, personalities, etc. Pero ang masasabi ko lang, itong mga pinag-uusap-usapan ngayon, yung talagang kumbaga all over social media at saka sa media rin, siguro ito isang classic case na yung emosyon ang nagdala. Okay? Ang sinasabi ko sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, alam mo, kahit pag-ibig, siyempre pag-ibig, puro puso yun, di ba? Pero hindi pwedeng puso lamang, kailangan parati may kasamang isip at utak. Kasi kung puso lamang ang magdadala sa iyo, if you only do it with your heart, and you don't bring your brain into the picture, ay magkakaproblema ka. Kaya pala yung gilas. Puso. Diba? Dapat may dagdag din na yun. Utak. Oy, panalo sila back-to-back. Oo, tama. Uso pa ba yung puso? Uso pa yung puso. Pero seriously, let me add, no? Kasi alam mo yung mga scammer, alam mo bakit napakagaling nila? Kasi ito magandang, gusto kong i-emphasize dito. Kasi ang reaksyon ng ibang tao doon sa mga taong naluloko, ay napakabobo mo. Bakit ka Bakit ka nagpaloko na ganyan? Kasi ang ginagawa ng mga scammer, alam mo, linalaro nila yung emosyon mo . Correct. Pwedeng galit, inis, takot, o hirap. Halimbawa, yung isang nanay, pinoproblema niya, kailangan niya bayaran yung tuition ng kanyang anak. No? Nagkahanap siya ngayon ng paraan para maka-earn ng extra money. Eto, darating isang text messages, uy, gusto mong mag-invest ng ganitong halaga, ang balik sa'yo, doble. Dahil sa tinding pangangailangan niya, mas madali siyang nadadala doon sa ganyang klaseng sinasamantala ng mga scammer. Ang naalala ko, Sermon, I believe this was early 2000s. Medyo, bata pa ako, we were always told na pag may tumawag, kasi yung scam ata nun sa landline, may na-aksidente, ganyan, labas mo yung mga alahas nyo. Dugo-dugo-gang. Oo, yun. Hanggang ngayon, nangyayari pa yan. Yung sense of panic mo. Oo, yung panic mo, tapos ilalabas mo lahat. Sasabihin mo, may isang mahal sa buhay na ganito, na inatake o nagkaroon ng tawag dito, aksidente. Kailangan ng ganitong pera para meron kong kilala. Linimos yung, hinanap talaga ng pera. Tapos, dinala doon, binigay doon sa tao.
Bakit? Sinamantala yung sense of concern, yung takot ng tao para tulungan yung kanyang kapatid o kamag-anak o ano man. Sinasamantala ang emosyon natin. Kaya nga sinasabi natin, Lord, kailangan mag-think ka muna. Kasi kung emosyon lang ang magpapakilo sa'yo, naku, maraming pwedeng puntahan yan. Oo, pero sasabihin na ba, emosyon ang basihan ng maraming mga bagay na kumilos, di ba? Pero then again, may nangako, 20 pesos sa bigas. Maraming naniwala. Ibang klaseng emosyon yun. Pero ibig sabihin, hindi ko naman sinasabing walang puso. Ay, imposible naman yun. Ang sinasabi ko, huwag mong hayaan yung puso lamang. Correct. Ang mamayani, dapat parating sinasama mo na pag-iisip. Sir Mon, yung sinasabi nila, when you get angry, when you're mad, bilang ka muna sa 10 segundo, bago ka magmura o mag-a-apply rin ba yun sa mouse natin? Mouse. Okay, sige. Definitely it also applies. Kasi yung nakita mo na siguro ito sa buhay mo eh. Nagalit yung isang tao, kung ano-ano sinasabi. Correct. Wala nang control. Mahirap yun. Kasi pag sinabi mo na, hindi mo na mababalik. Parang genie yun, ano? Hindi mo na babalik sa bote. Hindi lang yun. Kung pinost mo siya, ay Diyos ko day. Wala na yan. Forever, ever na yan. Actually, pwede naman na sa notes. Kung nasa phone ka, sa notes ka muna. Isulat mo lang lahat para lang mailabas mo yung emosyon mo. Tama ka dyan. Diba? Tas Parang basahin mo. gusto mo lang yung ma-articulate mo lang yung rage mo. Lagay mo lang sa notes. Huwag mo na i-post. Tapos save mo. That's a good idea. Sige, linabas mo. Huwag mo muna ipadala. Give yourself time to think. Alam mo, madaling sabihin, ako, aaminin ko, mahirap gawin. Dahil siyempre, pag gumagano, kumukulo na yung damdamin mo, tsak, ang bagal lang, ganyan. Ganun. Pero buti na nakakatulong yung bagal. Kasi dahil sa bagal, ng servisyo minsan, magkakaroon ka ng time mag-think. Bitin tayo. Oo nga eh. Shermon, sabi thank you na daw. Thank you. Thank you din. Maraming salamat. No? Alright. Bilis ng oras. Oo nga eh, nagulat din ako. Time flies when with your Mon Isberto, the MediaQuest Corporate Communications Consultant. Sir, thank you, sir. Again, think ka muna. Yes. Think muna kayo. Okay. Alright. Okay, you're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. We're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tang. At ako naman po, si Lourdes Vera. Pambansang kamao Manny Pacquiao is among the inductees of this year's International Boxing Hall of Fame. News 5 correspondent Ian Suyu with the report. Inanunsyo na ng International Boxing Hall of Fame ang kanilang class of 2025 modern inductees. Pinangunahan yan ng winner ng 8 weight classes na si People's Champ Manny Pacquiao. 13 pang boksingero ang makakasabay niya sa induction rites. Idadaos ito sa June 5 to 8 sa New York sa Amerika. Masaya naman si Pacquiao na mapili sa International Boxing Hall of Fame. Isa raw itong wonderful Christmas gift. Binigyang parangal ang mga natatanging national athletes at mga batang atleta sa Siklab Awards. Isa sa mga ginawaran ang 2-time Olympic medalist at Pinoy boxer na si Nesty Petesio na nakakuha ng bronze medal noong Paris Olympics. Pero kahit may silver at bronze medal na, mas gutom pa rin daw siyang makakuha ng gintong medalya sa 2028 Los Angeles Olympics. Kung pwedeng ibuhos na talaga, like grabe, binuhos ko na itong Paris, pero kulang pa talaga. So madami pa sigurong dapat idagdag. So gusto ko makompleto yung kulay ng medalya bago man lang matapos tong karera ko. May ilang mga rising star athletes rin na nabigyan ng parangal mula sa iba't ibang sports gaya ng basketball, athletics, swimming, gymnastics, golf at maging speed skating at jiu-jitsu. Kabilang dyan ang Gilas Pilipinas youth player na si Kiefer Alas. Honestly, it's a blessing to even play for the national team even in the youth level. So with Kuya Kevin naman, as him winning the gold, I'll take that as a challenge. I feel really great and happy knowing that my efforts for my golf has paid off.
Isa rin sa mga binigyang parangal ang para-basketball player na si Anthony De Mesa na naging miyembro ng mythical team ng Asia-Oceania International Basketball Federation noong nakaraang buwan. Blessing raw para sa kanya ito at nagsilbing inspirasyon para mas lalong paghusayan pa sa laro sa kabila ng kanyang kapansanan. Lumabang kayo at kung may manglalait sa inyo, huwag niyong pansinin. Try nyo rin maging katulad ko na sumubok ng iba't ibang sport. And Pilipinas Live is giving the gift of free live games this December. Enjoy the UAAP Finals, PVL, PBA, NBA, and more. All you have to do is download the app and register for free. At syempre, hindi kompleto ang Afternoon Delight kung wala nito. I Saw the Signs. Thank God it's Friday edition. Themeless ang theme natin dahil mula sa avid viewers po natin. Ang mga signs na makikita niyo, let's say this one from Mogsy Alcantara, Tita D. Ano to? Ay, ibang klase. Ano yan? Nagbibilyard siya. Ay, kahapon. Yung ba yung guest natin kahapon? Hindi. Pwede siyang sumali siguro sa championship. Ang tanong, pumasok ba? Oo. Pasok naman ang kanyang post, kaya pwede na rin siguro. Aba, kay Player One Enjoyer, gustong-gusto siguro niyan. Si JN Ramos din, si Armando Abela, at si Tito Mike Policarpio, at si Neiski. Okay, second photo also from Mogsy Alcantara. Aha. Binin. Pasok yung mukha, yung pagka-edit in fairness. Inahayaan ko itong tumawa si Denise para masample ko yung ano niya na malinis lang. Nasa maling playlist yata ako. Miles Zarate Pimentel, kasama niya. Tayo yung umaga niya naririnig kasi yung graveyard shift siya. Bean and Bean. Okay. Really? Ito naman, Afternoon Delight viewer natin, Rino Manzano. Ano Ang to? sabi niya, bread is like the sun. It rises in the east and sets in the west. Bakit nag-aatake ka? I feel attacked. Pero ang galit, tama yan, ha? Oo. Nang-ano ka eh. Ano yung sabi nila? Yung pie. What? Moment on the lips, forever on your hips? Yes, yun pala. Okay, pag may nakita po kayong signs, please send them to us at afternoondelight@gmail.com. That will have to do it for us today and this week. Thank you again for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Sa Lunes ulit, maririnig nyo yung tawa ni Denise Tan. Alas 2:00 PM. Ako po si Lourdes Vera saying, enjoy the rest of your beautiful afternoon. Salamat, Jesus, at biyernes ulit!